Ngayon sa video ito, pag-uusapan nga natin, ito nga nakita kong mga post ngayon. Ito nga yung routing. No? Ito yung niroute nila yung cellphone nila. Tapos, after nga ng routing, biglang namatay. O bigla na lang naglogo. So, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga dapat mong malaman tungkol sa routing na yan. So, madami kasing nagsasabi na kapag niroute nga daw yung cellphone nila, mas bibilis nga daw ito pag sa games. No, yun yung pinakakaraniwan kong naririnig. At hindi lang yan isang beses. So ngayon na naman yung dapat yung malaman dyan. So number one, ang routing talaga, hindi talaga yung advisable. No, lalo na ngayon sa sobrang taas na ng mga Android, no, hindi na nga siya advisable na niroute. Yung pangalawang dapat mong malaman dyan, yung pagbilis nga ng cellphone mo, o yung pagkabilis ng cellphone mo sa paglalaro, hindi talaga yun doon nakadepende. Meron tayong specs dyan na yun talaga yung determine kung mabilis na ba yung laro mo o hindi. So, ganito kasi nangyayari dyan. No? So, yung mga iniidolo kasi nating mga naglalaro, no? Kunyari, si CODM o PUBG, kung mapapansin mo nga yung cellphone nila, sobrang mahal. No? Merong mga 20,000, 25,000, 30,000, yung mga gaming phone talaga. Siyempre ikaw, hindi ka naman ganong kayaman, wala ka naman talagang pera, wala kang trabaho, estudyante ka pa lang. Siyempre, umaasa ka sa ibang alternative na solution na kung saan, baka bumilis dun yung cellphone mo. Nag-research ka, hanggang natagpuan mo, may nabasa ka, na i-route mo daw yung cellphone mo at after nga daw ng routing, bibilis na. So ngayon, bilang isang technician, sinasabi ko na hindi yun talaga pwede. Na wala talaga yun sa routing. Ngayon, ang tanong, kaya bakit ganun? Namatay yung cellphone niya after ng routing. O, bakit biglang naglogo? No, so, ganito yan. Yung routing kasi, tulad nga ng sinabi ko, hindi talaga siya advisable. No, meron kasi mga cellphone na kapag ginawa mo nga yan, after nga ng routing, nabibreak siya, o ito nga yung namamatay, na-deadboot. At ngayon, ang iba naman, naglologo. Ngayon ang tanong, paano kapag naglogo kuya, pwede pa bang maibalik sa dati? Ang sagot diyan, pwede pa. May kasabihan nga yung mga technician na kapag sa program namatay, sa program din mabubuhay. Kumbaga kapag naglogo sa program din yung solusyon para gumana siya ulit. Yung nga lang, ang problema ngayon, sobrang hirap na ng mga program. At minsan nga, mga paid na yung mga program natin, kaya sobrang mahal. At hindi nga minsan advisable o minsan nga yung ibang mga customer ayaw nang ipagawa kapag ganun nakamahal yung singil. Ngayon, kapag namatay ba yung cellphone, kuya, pwede pang mabuhay. No? So may dalawa tayong sagot dyan. So number one, pwede. No? Ngayon, ang ginagawa nga natin dyan, hahanapan natin ng solusyon. Kung meron nga bang nakagawa na o meron nang nakasubok o pwede nating tuklasin. Ngayon, yun nga lang, ang problema nga lang dyan sa mga patay na unit na ganyan, number one, pwede natin yan i-server. No, ito yung program natin na medyo mahal dahil paid nga po yun o may bayad. Ang kagandahan naman doon, hindi nga po yan bubuksan. Ngayon, kung may available pa yan ng driver, pwede pa natin yung i-program. Basta binabasa pa sa computer. At yung pangalawa, ito nga yung JTAG. No, ito nga yung binabaklas na yung pyesa, inaangat, tapos nilalagay sa isang program at doon nga po pina-flash o pinoprogram yung pinaka-chips para mabuhay nga siya ulit. At binabalik sa board tapos after nun, mabubuhay na yung unit. Pero, depende nga po yan sa unit. Tandaan natin na ang ibang mga unit, minsan kasi wala pa silang mga solution o minsan wala pa talagang nakagawa o minsan first time lang talaga nang ma-encounter ng technician yon o wala pang naka-encounter ng ganong sira. Kaya ang solusyon mahirap. Pero pwedeng subukan. Kailangan lang natin mag-research, tuklasin yung solusyon, humanap ng program, humanap ng pinaka-firmware niya, at kung magawa natin, diswerte. Pero sa ganitong sira, mas mataas talaga yung chance na palit ng unit. No, dahil nga sa mga ganitong sira na break na, lalo na kung sobrang mahal ng unit ninyo, mahirap nga siyang gawan ng solusyon. Hindi naman katulad kasi yan na kapag mumurahin lang yung cellphone nyo, halagang 5,000 lang, 7,000, 10,000, or 13,000, marami tayong board na pwedeng makuha. Mga second hand, yung mga galing sa mga basag na unit, o ito yung mismong unit ng nabili ng technician o binenta ng customer.
So, meron tayong pamalit. Pero kung yung mga unit na at 18,000 pataas, 20,000, 25,000, 30,000, medyo mahirap nga po yan hanapin. Pero merong paraan. Kailangan nga lang natin ng medyo oras dyan. Kailangan natin mag-antay, no? Kung kailan meron available na boards, kung meron magbebenta. Tapos kapag meron tayong nakita, saka natin bibili, natitesting natin dyan sa board nyo para papalitan. O kumbaga, ito nga yung natawag namin na change board.